Wow, ang dami. Ayan. Sino po ba nakakaalam ng ganitong ah, gulayin? Ginugulay po ito. Actually, ito po yung paborito ko nung bata pa po ako. Matagal na po akong hindi nakakain nito. Ayan, ang dami. Ayan, ano pong tawag nito sa inyo? Ayan. Ang dami talaga. Oh. Ayan, ang dami. Halos lahat ng sanga mayroon. Ayan. Oh. Ang tawag yata nito ay mushroom. Ang tawag po nito sa Bicol ay Camarines Sur po ay kurakding. Sa Camarines Norte naman po ay kurakdot. Ayan, ang dami oh. Oh. Ang lalaki pati. Ayan, ang dami. Oh. Mangunguha tayo ng gulayin. Dati po nung nangunguha kami nito, pinipitas lang. Pero po ngayon, nagdala na po ako ng gunting. Kasi pagka pinitas mo po siya, natitikal niya po yung yung balat ng kahoy, sumasama. Pagka tinanggal mo siya, yung pinitas mo lang. Kaya ang ginawa ko po para hindi na ako maglinis, nagdala na po ako ng gunting. So ginugunting ko na lang. Hindi na po ako nangihinayang doon sa natitira kasi ang dami naman. Ang alam ko lang pong luto nito ay gata. Usually dati po yung gulay namin nito, nung kabataan ko pa natatandaan ko ay yung buto ng langka na pinagkainan ng hinog, yung buto niya, binabalatan yun, tapos nilalahukan ng ganito. Grabe ang sarap. Sarap na sarap ako sa ganong luto. Ay ngayon, dahil walang langka pang hinog, so ang gagawin ko sa ngayon ay ito lang, gagataan ko lang siya. Grabe, ang dami talaga. Dito lang po yan sa amin. Sa mga hindi po nakakaalam kung paano po ito niluluto, ipapakita ko po sa inyo kung paano po pag-prepare ng ganito bago lutuin. Masarap po ito, promise. Para pong nakakahawig ang lasa nito sa beef stick, yung may halo pong mushroom. Di ko nga po pala alam kung beef stick talaga yung tawag dun sa ganong luto. Yun po yung lasa niyang parang karne po kasi yung yung kurakding. Lalo po pag nilagyan mo po ito ng all-purpose cream. Tapos may kasama po nung kasoy nuts, yung buto po ng kasoy na yung tinitinda po, baga makakita kayo niyan sa grocery. So yun po ang ilalahok mo siya, kurakding, tapos mayroon pong all-purpose cream. Ang sarap niya po, parang ako po ang nahahawigan kong lasa nito yung yung beef stick. Tapos na po akong manguha, tinitingnan ko lang kung gaano pa karami yung tira. Napakarami pa po ng tira oh, malalaki pa po pati. Ayan oh, ang dami pa. Kaso puno na yung lagayan ko oh. Yan oh. So ito na po yung kurakding. Yan po yung texture niya. So ngayon lulutuin na po natin. Sunod po natin i-prepare ay yung nyug naman. Sa ngayon po dahil madami yung lulutuin natin ay dinalawa ko ng nyug, 2 pirasong nyug para hindi po kulangin sa gata. Tapos ito na, kinakayod na siya dahil wala po ditong dimaki ng kayuran. Ito lang yung kinakayodan namin dito, mano-mano lang. Ganito naman talaga sa bundok.
ito yung kausuhan. Pag nakarinig ka ng nagkakayod, ibig sabihin may lulutuin. Ito naman po yung sunod, paggagata na po ng nyog. Kinakamay ko na po yan. Bagay, hindi naman pala pwede ditong paa. Yan, ito na po yung kurakding. So, dapat lilinisan din ng tubig. Hugasan ng tubig na malinis. Ayan, pagkalipas po ng ilang oras, ito na siya. Ayan, perfect. Actually, ngayon lang ako nakaluto ng ganitong karaming kurakding. Ngayon lang ako nakaluto ng ganito karami kasi dati nung bata pa ako, hinahalo ito sa gulay ng langka, yung buto ng langkang hinog na ginugulay, yung pinaghahaluan nito. Kasi kakaunti lang ang nakukuha. Dito kasi sa amin ngayon, madami. Napakarami ng ganito. Kaya ito purong siya. Tawag dito sa amin ito ay kurakding or kuratdot. Ito yung mushroom na nasa nakakapit sa mga sanga ng kahoy. So ayan po yung itsura niya pagkaluto na. Yung kulay puti po na yan, dilis po yan. Nilagyan ko po siya ng dilis. Pasalubong po yan sa akin ng kapatid ko nung pumunta dito. Maraming salamat. Shout out sa iyo, Ate Rosemary. Ingat kayo palagi. So ayan, ang sarap na sarap pong tingnan. So paano po yan? Hindi ko napapakita po sa inyo kung paano ako magsubo pag ganyan yung ulam ko. So hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. More power po. God bless.